Sir Ian, napanood niyo na po ba yung video ni Kuya Joros about sa Osas Doctrine? Anong video yan? Ito po yun, no? Do you have time? Sorry, wasn't able to upload my video earlier because I was busy doing my love language for my wife. Acts of service. But anyways, as promised, we will discuss eternal security. Ito pala yun. Sige, pag-usapan natin. Actually, marami talagang gumagamit dun sa mga verses na binanggit ni Kuya Joros sa video para patunayan yung Osas Doctrine o yung eternal security na doctrine. Pero of course, ang tanong dyan, yun ba talaga yung tinutukoy ng mga talata o ng mga verses? Bago natin isa-isahin yung mga verses, meron muna akong gustong linawin sa'yo na principle. Ready ka na ba? Yes po, sir. Sige po. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang salvation galing talaga yan sa Diyos, 100% yan. Pero ang tanong kasi dito, hindi kung paano tayo maligtas, kundi possible ba ng isang tao, ang isang mananampalataya, kahit naligtas na siya ay pwede niya pang talikuran ito? Oh, I see. Magkaiba kasi yung dalawang tanong na yon. Ang isa pang mahalagang principle ay ito, yung pangakong security, hindi ibig sabihin nun o hindi automatic na ang meaning nun, hindi na pwedeng tumalikod ang isang tao kay Jesus Christ. Ang Diyos ay tapat, yes, pero hindi niya inaalis yung free will natin. Ngayon, isa-isahin na natin yung mga verses. Una, yung nasa Ephesians 2 verse 8 to 10 at Ephesians 1 verses 13 to 14. Sa Ephesians 2, malinaw na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng ating mga gawa. Amen tayo dyan. Pero hindi sinabi ng talata na kapag nawala na yung pananampalataya in the future, ay ligtas pa rin siya. Sa katunayan, sinabi rin sa verse 10 na tayo ay nilikha kay Kristo para sa mga mabuting gawa. Ang tunay na pananampalataya ay namumunga ng patuloy na pagsunod. Sa Ephesians 1 naman, sabi ay sealed tayo ng Holy Spirit. At totoo naman talaga yon. Pero hindi sinasabi doon na yung seal na yon ay hindi na pwedeng tanggihan ng tao. Actually, sa parehong sulat ni Pablo, binalaan niya yung mga mananampalataya na huwag pighatiin yung Holy Spirit eh. Ang seal ay tanda na pagmamayari tayo ng Diyos, pero hindi nito inaalis yung ating kalayaan para piliin na manatili o lumayo sa Kanya. Oh, okay po. Puntahan naman natin yung mga nabanggit niya sa Gospel of John na mga verses. Actually, lahat ng mga passages na yon ay magagandang promises talaga. Sa John 3:16 halimbawa, napaka-specific ang sabi doon, whoever believes. Yung promise para sa mga mananatili na maniniwala o magbibilib sa ating Panginoong Jesucristo. Di sinabi doon na whoever once believe. Sa John 10 naman sinabi ni Jesus, my sheep hear my voice and they follow me. Napansin mo ba yung paglalarawan niya sa mga tupa? Nakikinig sila at sumusunod sa Kanya. Yung pangako na walang makakaagaw sa kanila ay para doon sa mga mananatili na magiging Kanyang mga tupa. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus na kapag hindi na sumunod yung taong ito, nandun pa rin siya sa kawan niya, di ba? Sa John 6 naman, sinabi nating Panginoong Hesus na hindi niya itataboy kung sino man yung mga lumalapit sa Kanya. Totoo yun, pero sa parehong chapter, mababasa natin na napakaraming mga alagad ang hindi na nagpatuloy ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi tinalakay ng mga verses na yon yung possibility na yung isang tao kusang lalayo na sa Kanya. Sa John 5:24, again, ang diin doon, yung mga taong mananatili at susunod sa ating Panginoong Hesus. Nakakasunod ka pa ba? Yes naman po. Pangatlo, yung binasa ni Kuya Joros sa 1 Corinthians 1 verses 4 to 8. Sinabi doon na pananatilihin ng Diyos ang kanyang mga anak hanggang sa wakas. Isa rin yon sa mga napakagandang promises ng Diyos para sa atin. Pero pag binasa natin yung buong aklat ng 1 Corinthians, paulit-ulit din nagbibigay si Paul ng warning sa mga mananampalataya laban sa pagkahulog sa kasalanan. Sabi niya pa nga dito sa 1 Corinthians 10 verse 12 ay ganito, therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. So kung imposible talaga na hindi mawawala ang kaligtasan, bakit may mga ganitong warning si Paul, di ba? Oo nga po, no? Next natin, yung sinabi dito sa Philippians 1 verse 6. Sabi dito, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Again, hindi sinabi dito na imposible sa isang tao na tumalikod sa Kanya. Ang pinapakita lang dito ay yung katapatan ng Diyos na kaya niyang tapusin yung sinimulan niya sa isang mananampalataya na mananatili sa Kanya. Of course, kapag tumalikod na yung tao, hindi niya na kayang pagpatuloy pa yon.
Ang Diyos never siyang pumapalya, pero ang tao pwede niyang piliin na tumalikod sa Diyos. Panglima, yung dito sa Romans 8 verses 29 to 30. Pinapakita dito yung napakagandang pangako ng Diyos. Pinapakita dito ni Pablo yung dakilang pangako ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Sa verses 38 to 39 naman, sinabi ni Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit ano pa man niyang mga bagay. Actually, again, napakagandang promise ito, di ba? Pero yung mga tinukoy ni Pablo dun sa mga verses na yun, lahat yun yung mga external factors. Hindi binanggit ni Pablo yung internal factor, which is yung pagpili natin sa Panginoon. So, hindi niya sinasabi na hindi natin pwedeng talikuran yung pangako ng Panginoon. And linawin ko lang ulit ha, walang makapaglalayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero, possible na ang tao lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Pang-anim, yung dito sa 1 John 5 verse 13. Sinabi ni Juan to para malaman ng mga mananampalataya na meron silang assurance of salvation. Ibig sabihin, sure talaga tayo na ligtas tayo for as long as nananampalataya tayo at nananatili tayo sa ating Panginoon. Hindi nito sinasabi na kahit iwan natin ang Panginoon in the future, ay mananatili pa rin tayong ligtas. Tungkol naman dito sa 1 John 2 verse 19, tinukoy dito or dinescribe dito yung mga huwad na guro na umalis sa samahan ng mga apostol. Hindi ito sapat na batayan para sabihin yung mga nananampalataya ay hindi mga true believers. Oh, I see. Paano naman po kaya yung sa Matthew 13 verses 20 to 23? Sabi po kasi ni Kuya Joros dito sa video, meron daw po dun yung mga hindi true believers. So, ibig sabihin, yung mga hindi true believers na yon, hindi talaga sila ligtas in the first place. Okay, sige, explain ko rin yan sa'yo. Sa totoo lang, kapag naniniwala ka sa once save, always save, ito pa nga yung mga verses na napakahirap nilang i-explain. Dito kasi, mababasa talaga natin na meron talagang mga nanampalataya ng una sa simula, pero hindi sila nagpatuloy. So, ibig sabihin lang talaga, yung mga true believers, sila yung mananatili sa Panginoon hanggang sa wakas. So in summary, lahat ng mga pinag-usapan natin, actually napakagandang mga verses talaga na to para ipakita yung assurance na meron sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi nito sinasantabi yung posibilidad na tumalikod ang isang tao sa ating Panginoong Hesus. Mas malinaw pa nga sa mga verses na to na talagang kapag true believer ka, kailangan mong manatili, kailangan mong magtiis hanggang sa wakas at manghawak ka sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya ang balance conclusion natin ay dapat ganito. Yung eternal security natin, yes, nanggagaling yan sa ating Panginoong Hesus at dapat tanggapin talaga natin yan. And kapag tinanggap na natin yan, dapat panatilihin natin, dapat ingatan natin at dapat patuloy tayo na manatili sa ating Panginoon. Okay? Okay, sige po. Thank you so much po ulit, Sir Ian. Okay, no worries. God bless.